Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Edward Chico. Isang batikang magaling na abogado ito na sinusubaybayan ko. Ipinagtanggol niya ang Brave 18 Marines sa panliliit, pagtawag sa kanila ni Senator Rapi Tulfo nga kargadores na lang daw sila. Ay nagsalita siya. Hindi pwede yan. That's selective justice, sabi niya. So, pakinggan natin. Gusto ko lang magbigay ng opinion patungkol sa ating 18 Marines kasi tinatawag sila lately na cargadores, bagmen, hausyaw, marites. I guess it's not fair to them, ano? Because to begin with, wala naman silang record ng corruption kagaya ng mga lintik na mga politiko na nagnanakaw. Marami sa kanila talaga nagsilbi sa bayan, naging sundalo. At wag mo natin sila basta ibabasura. Bakit? Napakirap po kumuha ng testigo. Kasi wala hong magte-testify against the government. Kadalasan, yung mga nagte-testify, tignan mo yung mga whistleblowers, yan yung mga naipit na, wala nang option. Bakit? Because nobody would dare testify against the powers that be. Gagamitin Correct. kasi niyan yung resources to pin you down and make life difficult for you. Ang problema kasi sa ating mga 18 Marines, kawawa naman, nagamit talaga sila sa politika. On the one hand, may mga tao nagsasabi lahat ng sinasabi nila, totoo, wag nang questionin. Hindi naman pwede yun. But on the other hand, may nagsasabi din naman automatic fabricated yan, marites sila. Lalong hindi din naman pwede yun. May dahilan kung bakit ay tinatawag na rules on evidence. Ang problema, itong mga Marines, sa totoo lang, hindi pa talaga sila naupo sa isang committee na impartial at mabigyan talaga ng pagkakataon na magpaliwanag at mabigyan ng pagkakataon na ma-cross-examine din para matignan yung kanilang credibility. Kaya nga dapat sa susunod, i-demand natin, talagang paupuin sila sa isang committee na impartial. Dapat yung mga politiko na pinangalanan, huwag na kayong sumali din sa committee para naman kayong tanga, di ba? So, syempre, pagtatanggol nyo lang yung sarili nyo, yung tanong ninyo, ang gagawin nyo, iipitin nyo lang yung mga Marines na yan. Naniniwala kasi ako na napakahirap sa 18 na mag-testify voluntarily. Diba? At pag nag-testify sila, naniniwala ako, may sinasabi silang totoo dyan. Hindi ganun ka-simple yan na lahat kasinungalingan. Although, dahil nagamit sila sa politika, naniniwala ako, ginawa din silang one-stop shop. Meaning, may mga aligasyon na idinagdag na at isinama, kaya tuloy nawawalan sila ng credibility. But at the end of the day, dapat mabigyan talaga sila ng pagkakataon. Yun lang naman sa akin. Gusto ko lang Salamat, Attorney Edward Checo. Agree ako niyan. Impartial committee. So, sige, sabihin natin. Marcoleta, wag muna. Lalo na si Erwin Tulfo, wag muna. O, sino ang maging, ano sa tingin nyo? Sa Senado. Sino ang partial? Ay, yung impartial. Yung walang kinikilingan. Dito lapid. Agree ako nun. Hindi pa sila naisalang sa tunay na cross-examination. Yung kay Senator Marcoleta nung June 4, masasabi natin na ano na rin siya, parang may pinapanigan na. Lalo na itong si Erwin Tulfo dahil isa siya sa inaakusahan, walang credibility ang kanya. So, Senator Pia Cayetano, yun ang maganda. Credibility-wise, siya ang maupo dyan. Para walang duda, wag muna si Marcoleta, Pia Cayetano. Then, nandyan pa rin ang mag-preside, Pia Cayetano. Nandyan sina Marcoleta, nandyan din sina Erwin Tulfo, nandyan sina Soto, nandyan sina Amy Marcos. Yan ang solusyon. Kung papayag sila, palagay ko hindi. Gagawa sila ng paraan na hindi matuloy ang hearing na yan, kahit sino man ang mag-preside. Kaya bukas, na-imagine ko na medyo magulo na naman bukas. Kung nung June 4 ay tulakan,
Baka itong, hindi ko na ma-imagine. Kanya-kanyang diskarte na yan, kanya-kanyang palusot. May naisip akong pamamaraan. Kung ako ang nasa side ng Brave 18, Senator Padilla, Senator may gagawa ko ng paraan. Kasi kung saka na lang sila papasok bukas, baka wala na. Mahirapan sila, mahirapan. I don't know. Lalo na yung sinasabi na, sabi ni Soto, napakadelikado daw, napakaseryoso yung banta ng Senado. Kaya work from home ang mga empleyado, walang pumasok. Ngayon, hanggang bukas, walang pumapasok dahil security preparations daw. Kaya, nakikita ko na yan, gwardyado ang Senado, baka ngayon pa lang gwardyado na. So, paano matutuloy yung hearing? Yan. So, ang labanan ngayon is, kung bakit nagkakagulo ang Senado ngayon, bakit hati, dalawang paksyon, it's because of this flood control hearing. Ayaw nila talaga na magpatuloy. Sabi ni Senator Cayetano sa kanyang speech sa Filipino-Chinese community, ito na po ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Kung tama ang mangyayari sa investigasyon, matatanggal o ma-erase natin masawata, mapatigil ang korupsyon sa bansa. Kaya lang, kung hindi maganda ang investigasyon, ito na po ang daan na nagkaroon ng greatest cover-up in our nation's history. Kaya nga sabi niya, yung isang BRC, yung isang BRC committee, pinamuno na ng isang senador, Bagito, committee de absuelto. Walang ibang hangarin kundi mapagtakpan. Ito namang isang BRC, yan ang maghahanap talaga ng katotohanan. So, good luck, Brave 18 Marines na naging kargadores. Kayo po ang bayani ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si kuya. Og mo na ni ang balay ni kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan. Kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay So mga dagko na gyud ang mga. So karon kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na o cellophane na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kun gini, tulunan ni katuig So to 3 years na daw. So na kaya na kuya. na Sige. ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige kuya. So karon na human na gyud og atop ang iyang balay.
wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.